Bill of Rights of 1987 Philippine Constitution, Section 13 to Section 17. That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga mammoth, sir. Today we are going to discuss the Section 13 to Section 17 of Bill of Rights under 1987 Philippine Constitution. Okay, let's start to Section 13. Right to bail. Ang sinumang inaakusahan ng krimen ay may karapatang magpiyansa, maliban na lamang kung ang kaso ay may parusang kulong sa ilalim ng reclusion perpetua at malakas ang ebidensya laban sa akusado. Halimbawa, si Cardo ay inaresto dahil sa kasong pagnanakaw. Dahil hindi ito heinous crime, maaari siyang magpiyansa at pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kaso. Anyways, ipinapaalala lang naman ng seksyon na ito na hindi ka dapat ikulong agad habang wala pang final judgment. Ang layunin na kapaloob sa seksyon na ito ay mapanatili ang prinsipyo ng tinatawag na innocent until proven guilty. So ibig sabihin, ang karapatan magpiyansa ay isang proteksyon para sa mga taong maaaring inosente pa sa isang kaso at ang karapatang magpiyansa ay nananatili kahit pa suspendido ang writ of habeas corpus. Take note, ang mga kasong non-bailable ay nasa ilalim ng tinatawag na mga heinous crimes gaya ng murder, parricide, kidnapping, plunder, rape, drug manufacturing and trafficking, terrorism, and something like that. Next is Section 14. Due process and presumption of innocence. Hindi pwedeng parusahan basta-basta or hatulan ang isang akusado ng hindi man lang dumaan sa due process at ang pagiging inosente ng isang akusado ay mananatili hanggat hindi pa ito napapatunayan sa korte. Halimbawa, si Tanggol ay inakusahan ng murder pero hindi sapat ang chismis o hinala para gamiting ebidensya sa korte. Kaya si Tanggol ay mananatiling inosente hanggat walang matibay na ebidensyang magsasabi na siya ang gumawa ng krimen. Dapat mapatunayan sa korte na siya nga ang may sala bago siya hatulan. Anyways, ipinapakita lang naman sa seksyon na ito na ang kasiguraduhan ng bawat isa sa pantay at patas na paglilitis ay kanilang makukuha. Kahit paggaano kabigat ang isang akusasyon, may karapatan pa rin ang mga akusado para sumailalim sa due process. Next is Section 15. Writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus ay utos mula sa korte na dapat ipresenta ang isang taong nakakulong upang malaman kung legal ba ang kanyang pagkakakulong. Maaari lamang itong suspendihin kung may rebellion o pananakop. Halimbawa, sa panahon ng kudeta, maaaring suspendihin ng Pangulo ang writ, pero dapat may basehan, limitadong panahon, at subject sa oversight ng Kongreso. Sa seksyon na ito, ipinapakita ang pagkakaroon ng balanse sa kapangyarihan ng gobyerno at karapatan ng mamamayan. Hindi ka basta-basta pwedeng ikulong ng walang due process, maliban lang sa mga pambihirang pagkakataon na malinaw na may pagbabanta sa seguridad ng bayan or na bansa. Anyways, I had made also an episode about writ of habeas corpus. I will put the link on the description box so you can watch it if you are interested. Thank you. Next is Section 16. Ang karapatan sa mabilis na pag-usad ng kaso or right to a speedy disposition of cases. Sinasabi sa seksyon na ito na ang bawat isa ay may karapatan sa mabilis na paglilitis. Hindi pwedeng patagalin ng gobyerno ang desisyon sa kaso ng isang tao, lalo na kung siya ay nakakulong. Halimbawa, si Cesar Lombroski, isang guro, ay inakusahan ng misconduct sa kanyang trabaho. Ang reklamo ay isinampa sa Civil Service Commission. Ngunit lumipas ang 5 taon at wala pa ring resolusyon sa kanyang kaso. Dahil dito, maaaring gamitin ni Cesar Lombroski ang karapatan sa speedy disposition of cases at magsampa ng reklamo o petition dahil ang matagal na pagkakabinbin ng kanyang kaso ay malinaw na paglabag sa Section 16 ng Bill of Rights. Anyways, ipinapakita sa seksyon na ito na ang hustisya na mabagal ay halos kapareho lang ng kawalan ng hustisya. Ang karapatang ito ay paalala na ang gobyerno ay dapat magtrabaho ng tama at patas at naaayon sa nakatalagang panahon. And lastly, Section 17, Right against self-incrimination.
No person shall be compelled to be a witness against himself. Ibig sabihin, walang sino man ang maaaring pilitin magsalita or tumestigo laban sa sarili niya, lalo na kung makakasama ito sa kanyang kaso. Halimbawa, nahuli si Gregor at inakusahan ng pagmamayari ng ilegal na droga. Sa investigasyon, pinilit siyang umamin at magsabi ng detalye na maaaring gamitin laban sa kanya. Ito ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatan ayon sa nakasaad sa batas. Sa madaling salita, ang seksyon na ito ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon sa mga akusado. Hindi mo obligasyon na magsalita kung makakasama ito sa iyong kaso. Kaya't kung ikaw ay iniimbestigahan, tandaan, may karapatan kang manahimik at humingi or mag-hire ng abogado. Anyways, ang mga seksyon na ating napag-usapan sa ilalim ng Bill of Rights ay nagsisilbing proteksyon ng bawat Pilipino laban sa pang-aabuso sa sistema ng hustisya. Mula sa karapatang magpiyansa, pantay na proseso ng batas at karapatan sa mabilis na paglilitis, hanggang sa proteksyon laban sa sapilitang pagkakakulong at sapilitang pagpapaamin. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng balanseng pananaw at kapangyarihan sa pagitan ng mamamayan at ng pamahalaan. Hindi ibig sabihin na kapag inaakusahan ka, ay ikaw na agad ang may kasalanan. Ang batas ay malinaw. May karapatan ka pa rin bilang tao, may karapatang igalang, pakinggan at protektahan. At dito na po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.